May kaso po ba sa taong gumamit ng pangalan na hindi naman sa kanya? Attorney Noel, lakas naman ng loob nito. Ano ba Yes. Para yan? nagpapakilala na, halimbawa, Alam ni Sis Jackie, alam ni Sis Jackie ang sagot niyan. Alam niyo kung artista ka, basketball player, o kaya ah, yung mga sa athletes, no? Sa alimbawa sa sa cinema o kaya mga plays, yung mga drama, yun you can use pseudonym, you can use name other than your registered name sa local civil registrar. Other than that, ako, may penalty ho yan. Kaya nga ho, dati nagkakaso yung ating dating presidente dahil sa paggamit ho ng pseudonym. So bawal ho gumamit ng pseudonym unless it pertains to your screen name, pangalan mo sa pagiging basketball player or any cinema no, sa sine no, pangalan mo doon. May penalty ho kapag gumamit ka ng ibang pangalan at ang penalty ho diyan hanggang 5 years, no? And then mayroong fine na hanggang 10,000 pesos. So bawal ho. Mayroon tayong specific na batas ho diyan, Republic Act 6085. Republic Act 6085 po. memorize na attorney. Oh, hindi Yes po. pwede. Hindi po. Yeah, so kunyari ako yung screen name ko ay Jackie Aquino, pero yan naman talaga ang pangalan ko. Pero yung ibang artista kasi meron silang screen name, iba po ang ginagamit. So minsan kunyari sa cheque po namin pag nababayaran, nakalagay po meron kang kasulatan sa bangko na ito kunyari yung totoong pangalan ko, tapos ako rin ito. Ganyan, parang pareho. Di ba po, attorney, pwede rin pong ganyan. Tama Ako ito, Tama yung po. totoong pangalan ko, ito rin po ako. Ano bang tawag doon, attorney? Yung parang kasulatan, no? Affidavit of discrepancy. Meron po tayong Parang tinatawag na affidavit of discrepancy na one and the yes, same person. one and the same, yes. One and the Ngayon, same person. mayroon ding isang proseso, you can file a petition in court. Petition to use alias, no? Alias ho doon. Petition to use alias. So, pwede kang, once it is approved, then, ang ginagawa ho doon, halimbawa, Noel, the boy, ganon. No, di ba, the boy, Noel, the boy, and then Valerio. Pwede ho yun. So, halimbawa, kung mandidato ka, the boy, Yes. at nanalo ka sa, halimbawa, naging artista ka rin, ang in-issue sa iyo na cheque is the boy, hindi nire-recognize ng bangko kung hindi judicially approved or hindi ka known sa industry. So kahit the boy Valerio ganon, wala, sayang naman yung bayad mo. Pero kung recognize ka na dahil kilala ka ng artista na ganon ang pangalan mo, mag-execute ka lang ng affidavit of discrepancy that Noel and the boy are one and the same person. Yes po. So pwedeng para sa mga kandidato, no, political candidates. Pero syempre pagdating naman po kung walang kasulatan, no, hindi naman po pwede. Attorney Noel, no, pwede rin po kunyari yung alias. Kunyari kayo po ay sumusulat kunyari sa broadsheet or kunyari meron kang ginagamit na pseudonym kunyari online. You know, pwede rin po ganyan. Pero sa legal ay syempre hindi naman pwede. Yes. Opo. Online o kaya nagsusulat ka po, pwede ka rin gumamit. Yan, malakas ang loob ng iba. Ng alias Ayan. o the name. Oo. Sa broadcaster, di ba, may mga gumagawa ng ganyan? Ay, Di ba yes po, di sa ba? radyo. Opo, sa radyo. Ayan. Okay. DJ Annie, gano'n. DJ Mamsi. Opo. Pero attorney, matanong ko, Miss Jackie, may tuturing ba itong identity theft doon sa gumamit? Identity Theft. theft? Ay, Opo. hindi naman ho. Kasi doon ka nakilala eh. At doon, yung gagamit noon po pwedeng makasuhan ng identity theft. Kasi halimbawa, may pangalan, may parang si Papa Bear, no? Papa Bear. Mayroong ganong pseudonym eh. At gagamitin mo
para sumikat ka rin, pwede kang magmakasuhan doon. Kasi yung isa kilala na yun ang pseudonym niya or alias. And then gagamit ka, and then nakakuha ka rin ng ibang anong tawag doon, yung tagapasunod, yun, pwede kang kasuhan. So, identity theft po yun.